5 months kong niligawan ang babae. Naitago na lang natin sa pangalang Kiray. 5'1" in height, lampas balikat ng buhok, morena, chubby. Pero siya yung klase ng chubby na pagdating sa katawan, panalo. At kung sa itsura, wala naman akong naririnig na nagsabing pangit siya. Bukod doon, hindi lang naman ako ang nanligaw sa kanya. Nataon lang na ako ang sinagot niya. At niligawan ko siya dahil para sa akin, panalo si Kiray kahit saang anggulo tingnan. 1 year and 4 months ang itinagal ng aming relasyon bago ko narating ang isla na nagtatago sa Malapansit Canton na klase ng talahib. Medyo nagulat lang ako ng bahagya dahil ang akala ko dahil madilim lang at dahil nga liblib. Pero dahil umabot ng 4 years ang aming relasyon at may mga pagkakataong malinis ang isla, talaga palang pwede nang taniman ng kamote ang lupain sa isla. Dahil sa parabang natuyong sabaw ng pusit na pumalimot doon. Siguro dahil liblib ang kanyang kinalalagyan at hindi naaarawan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 2017 ang taon ng aking makilala si Kiray at ako naman ay pwede na sa pangalang Brian. Sa isang kilalang zone sa Laguna kung saan maraming company na pwedeng mapasukan para sa trabaho kong papalarin. At kung paano kami nagkakilala ni Kiray ay dahil pareho kaming naghahanap ng trabaho. Dahil nalalapit ang month of December, mahirap mag-apply at syempre bilang binata ay iba kapag meron kang trabaho. Lalo na at nagbo-boarding house ako dahil tulad ng iba, dayo ako sa Laguna at meron ding sariling probinsya. Sa entrance pa lang nakita ko na si Kiray. 5 silang magkakasama. Samantalang ako naman ay nag-iisa. Hindi ko rin kasi talaga hilig ang humanap ng trabaho na mayroong kasama except sa makakasabay ibang usapan yon. Danas ko rin kasi na kung minsan parang nagiging maalat ang swerte sa akin pag mayroong kasama lalo na kung ang ilan sunod lang sa agos. At buenas naman kapag ako solo kung lumarga. Pero iba ang araw at pagkakataong nakita ko si Kiray. Dahil kahit marami sila, gumawa ako ng paraan para makilala si Kiray. Hindi naman naging mahirap dahil nag-iisa lamang ako. At kapag ganoong pare-perohan ng sitwasyon, para bang madali lang kunin ang loob ng kahit na sino. Which is yung nandoon nga kami para humanap ng trabaho. At nagsalita lang ako ng, nag-a-apply din kayo? Sumagot ng oo ang isa sa kanila at iyon na ang naging susi para sabihin kong, sama ko sa inyo, boring kasi kapag nag-iisa. At ayun, pumayag naman sila. At para lumalim pa ang pagkakakilala namin, simula nang magkasama-sama kami. Noong nag-aya ang ilan sa kanila na magpahinga muna dahil mainit, nagyaya ako ng merienda. At dahil alam ko ang sitwasyon ng isang nag-a-apply, sinabi kong ako ang taya. At noong nagme-merienda na kami, doon ko na nalaman ang kani-kanilang pangalan at syempre si Kiray na nagsabing wala ka pang trabaho, nanilibre ka na. Nakipagkamay pa nga ako para dagdag atensyon na bago para sa ilan sa kanila at natawa pa ang iba. Dahil noon lamang daw sila nakakilala ng simpleng lalaki na nakikipagkamay pag nakikipagkilala. Sagot ko naman ay normal lamang yun. Meron lang talagang tao na sinasabi lang ang pangalan at para sa kanila okay na yon. Pero iba pa rin yung formal. Mas may dating at mas kapani-paniwala. Hanggang sa paglipas ng bawat oras ay parang sinasadya na isa-isang nagsisiuwi ang aming mga kasama at naiwan na kami na lamang ni Kiray ang magkasama. Doon ko nalaman na doon lang din pala sila nagkakilala. Tulad lang din ng kung paano ko sila nakilala. At hindi pala sila magbabarkada. Oras pa rin ang naging tagal ng pagsasama namin ni Kiray. Marami kaming napagkwentuhan pero ang lahat ay tungkol sa trabaho. At ang lahat ay dinaan ko sa gusto ng isang babae
ang kumain at mamasyal. Sabay kaming nagtanghalian at syempre, sagot ko. Hindi naman kasi kalayuan ang mga mall sa TP. At ayun, nagastusan man pero masaya. Wala naman akong jowa at maging siyaga noon din. Kaya wala siyang makikitang mali sa aking FB sakaling kalikutin niya. At sa mga magtatanong kung bakit game akong manlibre kahit naghahanap pa lang ako ng trabaho. Sa mga ganoong sitwasyon kasi, ready talaga ako. Kaka-end of contract ko lang kasi noon. At ang pagkakataong end is near na para sa isang company, nag-iipon na ako. Danas ko kasi ang mag-apply ng budgeted ang pera. Mahirap. Gutom at kung matanggap ka naman, isang buwan bago sumahod. Sa tulad kong dayo, kawawa kung hindi ka mag-iisip. Doon na nagsimula ang komunikasyon namin ni Kiray. Medyo nagastusan lang talaga ako dahil simula ng araw na kami ay magkita. Kami ang naging magkasama sa paghahanap ng trabaho sa mga sumunod na ilang araw. At matapos ang ilang araw, nagtanong ako kay Kiray kung meron ba akong pag-asa sakaling siya ay aking ligawan. Okay naman ang naging sagot ni Kiray sa akin. O di kaya naman, ayaw lamang niya akong madismaya. Dahil nga sa ilang araw namin ng paghahanap ng trabaho, ako ang halos nagastos. At ayon pa kay Kiray, unahin muna namin ang makakuha ng trabaho. Total naman raw, nakabakod na ako sa kanya. Saan pa raw ba tutungo ang lahat? Ayaw lamang raw niya na mauwi sa wala ang ilang araw at effort namin para humanap ng trabaho. Ang masaklap, natanggap kami pero sa magkaibang company. Naging bihira ang aming pagkikita dahil pareho kaming naging busy. Kaya umabot ng humigit kumulang 5 buwan ang tagal bago naging kami ni Kiray. At kung kailan naging official na kami, noong si Kiray ay ma-end of contract, samantalang ako naman running for regular. At matapos ang isang buwan na extension, exam at interview, ayun, tuluyan akong na-regular at si Kiray naman na noon ay akin ng jowa, naghahanap na ulit ng trabaho. At kung bakit umabot ng 1 year and 4 months ang itinagal ng aming relasyon bago ako tuluyang nakapuntos, yun ay dahil nalaman kong sarado pa ang lagusan patungo sa ibang dimensyon ng kaligayahan at kung sakali ay ako pa lamang ang unang tatahak sa daan kung saan ay nais marating, maabot o maranasan ng isang tulad kong manggagawa. At hindi iyon ang unang pagkakataon para sa akin. At alam ko na maraming orasyon ang aking dapat gawin para mapalambot ang paboritong putahe. Naging maayos at matatag ang relasyon namin ni Kiray. Simula nang kami ay maging mag-on. At ang isa pang nakaantala sa aking pagnanais na makapuntos, iyon ay dahil nakilala ko ang pamilya ni Kiray at naging maganda ang trato at pagtanggap nila sa akin. Naging madalas ang aking pagdalaw sa bahay ni Kiray. Tamang dala ng kahit na ano. Madalit sabi, konting pasikat. At kahit na noong umpisa pa lamang katakot-takot na gastos na ang aking inabot, mapasagot lamang si Kiray. Ang naisip ko, kulang pa iyon. At dahil na-regular ako sa trabaho, meron akong unlimited na source of income basta sipagan ko lang ang pagpasok. Dapat umabot ang relasyon namin ni Kiray sa puntong siya na ang napunta sa aking inuupahan. At nagsimula iyon higit ng 1 taon ang aming relasyon. At napapayag ko si Kiray mabebe na doon matulog. At iyon ay isa sa mga schedule ni Kiray sa trabaho na panggabi ang pasok. Doon ko napatunayan na sarado at sagrado pa. At wala pang de-helmet na manong ang nakarating doon. Ang dahilan kung bakit ako ay nahahabag sa tuwing aking uumpisahan ng seremonya. Dahil abot-abot ang paghingi niya ng tulong sa kung sino-sinong Poncio Pilato, na pati ang kanyang mga magulang na damay sa aming makasariling kagustuhan. Hindi ko man nakuha sa isang sungkitan ang talaba, pero dahil sa ginawa kong pagbibigay at pagpapakita na siya ay aking inaalala, sa tuwing sasabihin niyang hindi ko na kaya, ay hindi nawala ang tiwala sa akin ni Kiray mabebe
Ang dahilan kung bakit hindi siya tumigil. Nasamahan ako at muli ay aming subukan. Inabot man ng ilang pahinga, malapit na. Sa una lang at magtiwala ka lang, finally, we did it. Kahit walang tulog at dinaig pa namin ang nag-overtime sa trabaho sa puyat na inabot. At dahil doon pakiramdam ko, mas lumalim ang tiwala at pagmamahal ni Kiray sa akin. Dahil simula nang matapos namin ang unang pagsubok, nasundan pa iyon ng maraming beses na parang sahod, may kinsenas at katapusan. Na tulad ng kung paano ako na regular sa trabaho. Dahil umabot lang naman ang 4 na taon ng aming relasyon. Kasama ng malabagong taon, end of the year, na putukan at kainan. Inakala ko nga na si Kiray mabebe na ang aking magiging forever. At doon ko pahigit na napatunayan na hindi lahat ng hindi naaarawan ay nagiging maputi. Noong una ay medyo duda pa ako at sabi ko sa aking sarili, baka dahil matalahib lang at gabi. Pero sa tagal ng aming pagmamahalan, dumating ang taglagas at kalbo ang talampas. Tunay palang pananim na lang ang kulang sa tila paligid na natapunan ng sabaw ng inadobong pusit. Pero syempre, hindi lang naman sa ipinagbabawal na teknik umikot ang aming relasyon. May date, may drama, na kailangang suyuin muna bago pa ang ginhawa. Pero alam nyo, ganoon din ang ending sa kabulastugan pa rin dahil hindi nga kami kasala. Ang totoo niyan, pakiramdam ko, habang tumatagal kami ni Kiray, ay nagiging boring ang bawat pagkakataon sa amin. Kaya siguro kailangan maikasal at magkaroon ng anak ang dalawang tao na nagmamahalan. Para mas maging matibay ang isang relasyon. Dahil kung walang kasal at supling, tingin ko talaga, ay mauuwi lang sa wala ang lahat. Dahil sa 4 na taon namin ni Kiray, nakasal na lang at supling ang kulang. Ang inakala kong siya, na aking magiging forever at ihaharap sa altar, ang pagmamahalan na sentro ng aming mainit na relasyon sa huli ay dahan-dahang naglalaho. Ang kinasasabi kang na ginusto kong maranasan, lalo na sa babae na inakala kong aking forever, ay sa umpisa lamang. Hindi ko rin alam pero pwede rin namang dahil sa simula pa lang meron ng mali sa aming nasimulan. Hanggang sa ang bawat isa sa amin ay makatagpo ng isang relasyon na muli ay magbibigay at bubuhay sa kung ano ang aming naramdaman noong kami ay nagsisimula pa lamang.